Okay, so basically sa oscilloscope po natin, sir, nahati po into two different types of division yung ating signal. Okay, so meron tayong tinatawag na voltage division and time division. Okay? So, papaliwanag ko sa inyo. Nakarang siya sana. Pwede bang okay, so kung titignan po natin dito, sir, ito po yung ano natin, yung horizontal line, sorry, yung vertical line, ito, 1, 2, 3, yung buhit na nakikita nyo na yan. Yung vertical line, ayan po yung voltage division natin. Ibig sabihin, itong linya na to, lagi tayo nag-start to 0. Yung first line, ito po yung 1 volts. Kunwari, ang settings natin dito is 1 volts, di ba? So, time division natin, kunwari, naka 1 volts yung time division natin. So, ito yung mukha natin. Para mas makita. Hindi nakikita eh. Hindi kasi umalog na nga natin yung umalog. Ha? Bago na ka? Welder. Ha? Ito. Yan. Okay. So ito po yung ano natin, yung voltage settings natin for voltage division. So ito siya. Okay, may nakalagay dito channel 1. Diba? So pag sinet natin yan, ito yung sa scaling natin, pwede natin yan pataasin eh. Halimbawa, gawin natin 2 volts. Yan. So ibig sabihin, 2 volts na. Yung next line is 2 volts. Diba sir? 2, 4, 6, 8. So by 2s. Okay, so by 2 na siya. Next. Gagawin lang natin kasi ito, parang tester lang siya. Parang tester lang yun, sir. Kailangan, kung ano yung kaya ng tester mo, dun lang yung settings niya. Halimbawa, pag sobrang taas nung voltage na itatest mo, kailangan yung settings mo dito mataas din. Okay? Para po mabasa yung signal. Kasi kapag mababa yung settings mo sa oscilloscope, tapos mataas yung voltage na itatest mo, hindi mo mababasa yung signal. Ang masama doon, baka mayari pa yung mo. May paglagyan yung oscilloscope mo. Oo, yes sir. Nasisira po yan. Nasusunog din. Okay, kaya importante po dito dapat tama yung settings natin sa equipment natin. Okay, so ito naman, yung nakikita po natin dyan ay yung pinaka-timeline. Ito po yung pinaka-time division natin. Ibig sabihin sir, dito po natin binabasa yung specific cycle ng signal natin. Kaya tinawag na cycle, ibig sabihin sir, ilang beses inulit yung signal. Ilang beses sinulit yung signal. Okay, kung naulit siya ng isang beses, ibig sabihin meron tayong 1 cycle. Kung naulit siya ng 2 beses, meron tayong 2 cycle. Di ba, sir? So, dito, sir, 1 cycle is equivalent to 1 Hz. Tandaan niyo, sir, ha? 1 cycle is equivalent to 1 Hz. So, kung meron tayong 1,000 cycles, 1,000 Hz. 1,000 Hz. Meron tayong equivalent to 1,000 Hz. So, dito, sir, kapag tinignan po natin yung ating signal, meron tayo dito 1 kHz. Ibig sabihin, 1. Kung may 1 kung may 1 kHz, 1 kHz, 1,000. that is equivalent to, sir? 1,000 Hz. Okay, correct. So, ibig sabihin, meron tayong 1,000 cycle. Kung 32,000 kHz, 32,000 cycle. Okay. Hertz. Okay, 32,000 cycles or 32,000 Hz. Okay? So, yun. Yun po yung kailangan natin check dito. Next. Ito, sir, yung crystal oscillator ng laptop natin, ito yung tinatawag natin primary signal. Okay? Lahat po yan ay nakikita sa laptop and cellphone. Kapag namatay po ang crystal natin, kahit anong pindot mo sa power button, okay, hindi po yung mag-function. Bakit, sir?
Eh, yan po ang nagmamanage ng clock timing eh. Ng clock timing sequence ng ano natin or signal ng laptop natin. Eh, pag sa cellphone, pag namatay ang kristal, ano nangyayari? O, sa mga cellphone technician, ano nangyayari, sir? Low current. Diba? Pag pinindot mo yung power button, hindi po tumataas yung current. Okay, bakit, sir? Ibig sabihin, sir, hindi nagpa-process si CPU at NAND. Wala silang ability para kang gumigising ng zombie. Okay, teka, anong ano namin? Parang ganda yan eh. Anong gagawin namin? Kasi dapat ang signal ABC. Di ba, sir? So, para maging organized yun, kailangan mo ng crystal oscillator. Crystal oscillator po ang nagmamanage ng clock signal ng laptop natin, ng gadget natin. Cellphone, laptop. Ngayon, kapag nasira yung crystal na yan, instead of 1, 2, 3 sequence, ano mangyari, sir? 5, 8, 10, 12, okay, nawala sa sarili yung ano mo, yung gadget mo. Okay, kaya pag pinindot mo yan, minsan, mabuhay nga, low current naman. Bakit? Hindi niya na alam kung paano niya i-manage yung data niya. Okay? So, sir, ang crystal ba madali pong mabasag? Napakadali po niyan masira, lalo sa mga cellphone na nalalaglag. Ano ba kadalasan na parts ng may crystal? Ayan, lahat ng gadget. Lahat po yan. Hindi, anong component? Hindi, separate component yan eh. Separate component ang crystal natin. Okay, yan yung pinakaunang nagre-resonate. Any computer-based system, kahit yung mga Game Boy na luma, yung mga analog gaming natin, lahat yan may crystal, sir. So, ang crystal ba madaling masira? Yun ang tanong. Actually, isa po yun sa madadaling masira. Bakit, sir? Kasi ang laman po niyan, from the word itself, crystal quartz. Crystal po yan na mas manipis pa sa buhok. Okay? So, pag yan nabasag, wala na. Hindi po gagana yung ano mo, hindi gagana yung gadget mo. Paano siya buuin, sir? Papalitan. Okay, so ngayon, ito, pag tinest natin yan, mag-test tayo ngayon ng crystal. Ang crystal oscillator po ay AC signal. Paano natin malalaman na crystal yung itetest natin? Yan. Okay. So dito, sir, malapit sa ito yung SIO chip, di ba? Yan yung SIO chip. So meron po dito nakalagay, nababasa niyo ba nakalagay, may nalinagan niyo, sir? Hindi, sir. 32.7. Okay, ano, nakalagay 32.7 kilohertz. Okay, ito po yung crystal. Tapos may label po yan, X. X or Y po yan. Okay? X or Y. I-on natin to. Ayan, sir, hindi mo kailangan pindutin yung power button. Kailangan lang naka-on yung signal. Yung supply, di ba? So, itetest ko ha. Tingnan niyo, sir. Kailangan ko lang i-shift into AC signal yung ating oscilloscope. AC 10x. Or tester lang ba? Let's go to measure. Okay, and then let's check. Kita nyo? May signal. 32.7 kHz. Pero, yung signal na nakikita po natin dito, medyo malabo. Baguhin natin yung scaling ng signal. I-expand po natin para mas makita natin yung signal. Ayan na siya. Nakuha, sir? Nakuha po? Sa kabila naman. Okay? Kasi yung ano dyan? Sa kabila, kung mapapansin nyo, ganun pa rin. Okay, so sinusoidal wave pa rin siya. Okay? Pero mas mababa yung signal. Okay, so para makuha natin. Ngayon, sir, di ko alam yung settings ng oscilloscope. Huwag kayong mag-alala kasi may nakalagay dito auto. Ang tawag dito automatic button. Pag hindi mo alam gamitin yung oscilloscope mo, itapat mo lang yung test probe dun sa itetest mo, pindutin mo lang siya. Siya na bahala mag-set ng ng settings. So, kuha mo na yung signal, di ba? Accurate naman yan. O, ito mas mataas yung signal kumpara sa kabila, di ba, sir? Hindi, mas mataas to. Compare dito, di ba?
Ito mababa. Bakit po sir mas mataas sa kabila? Kasi ito po yung input signal. Ito naman sa kabila yung output signal. Okay? Input mababa. Okay? So ayan po. So yun lang ang pang-test bed, sir. Yes sir. Hindi natetest yan ng ng tester lang. Pero may voltage na Opo, nakakakuha rin siya ng voltage. Ano yan? Diba? Hindi pa. Hindi siya nakuha to. Depende po eh. Usually 1 volt 0.9. O ganun lang. Okay, so pero ano lang to, kailangan ang gagamitin lang po natin ay oscilloscope lang talaga. Hindi pwedeng tester. Ba't gusto na kata nakasalpak na? Okay. So dito sir, ito yung positive probe, ito yung ground. Nandito na po nakalagay. Diba? So ayan. Positive and ground. Okay? So, sir, bakit ganon? Hindi lahat ng technician gumagamit ng oscilloscope. Bakit po hindi? Kasi nung araw, napakamahal ng oscilloscope, sir. 30 to 50,000. Bumaba konti, naging 25. Ngayon, mas bumaba, nag 9,000. Ang problema, halos walang nagtuturo na gumamit ng oscilloscope. Pero tama, sir. Opo, di ba sir? Halos hindi mabili ang oscilloscope. Bakit sir? Kasi sa industry natin na to, iilan lang po yung marunong gumamit ng oscilloscope. Yung iba may oscilloscope na, hindi naman alam gamitin. Anong nangyayari sir? Puro ano lang, o trigger lang, o basta may palo, okay na yan. Ganun lang sir. Ay hindi ganun ang hindi ganun ang paggamit ng oscilloscope. Okay? So kukunin nyo pala yung hertz niya, sir. Yes sir, kung kailan yung kunin yung frequency. Saan makikita yung frequency niyan sir? Ganun pa rin. 13,000. Okay. Saan pa rin makikita yung frequency na ito? Magamit ka ng schematic. Okay, ayan po, naka-indicate dito, 32.7 kHz. Pag nakuha mo yan, ibig sabihin goods. Good yan. Pag di mo nakuha yan, Wala. It's either patay ito, yung SIO chip, or may tama yung crystal mo. Okay? Nakuha, sir? crystal chip. So, yun po yung So, ayan yung isa. Next! Another working condition ng SIO chip. So, paano po natin malalaman? Yung input supply niya na 3 volts, ayan po, nakalagay na dito.